mga ginigiliw kong manonood. Kumusta na? Ngayon ay magkakaroon tayo ng makabuluhang episodyo. Handa na ba kayong makinig sa araw na ito? Ako, si Mary Joy Felipe, ang magtuturo sa inyo ng bagong kaalaman sa pagtuturo. Tara na at makinig ng mabuti. Ito ay mga layunin natin sa araw na ito. Una, masabi ang ibig sabihin ng time tracer. Pangalawa, may paliwanag ang kahalagahan ng paggamit ng estratehiya upang malayang makalahok ang mga mag-aaral sa aktibidad at mahasa ang talentong taglay nila. Pangatlo, magamit ang teknolohiya bilang dagdag na estratehiya sa pagkatuto at pagtuturo ng paksang aralin. At ang panghuli, mapalawak ang kaalaman tungkol sa mga epektibong estratehiya sa pagtuturo. Atin munang alamin kung ano ang kahulugan ng time tracer. Ano nga ba ang time tracer? Ang time tracer ay isang estratehiya sa pagtuturo o isang online na laro kung saan ikaw ay makikipagkompetensya sa iba pang mga manlalaro sa bilis ng pagtatype. Makakakuha ka ng isang sipi mula sa isang aklat, artikulo o pelikula at kailangan mong i-type ito ng mabilis at tama. Ito rin ay isang magandang paraan upang mapabuti ang iyong bilis at kasanayan sa pagtatype habang nakikipagkompetensya sa iba. Ngayon naman, ano-ano ang mga kahalagahan ng time tracer? So, mayroon tayong 4 na kahalagahan ng time tracer. Una, pagpapalakas ng bilis. Pinapalakas nito ang iyong kasanayan sa pagtatype sa pamamagitan ng pagsasanay sa pagiging mabilis at tumpok sa pagtatype. Ikalawa, pagsasanay sa kamalayan. Pinapahusay nito ang iyong kakayahan na mag-focus at mag-multitask sa pagbabasa at pagtatype ng sabay-sabay. Ikatlo, pagpapalakas ng kompetisyon. Nagbibigay ito ng kasiglahan at motibasyon sa pamamagitan ng pagsasagawa at kompetisyon sa iba pang mga manlalaro. At ang panghuli, pagsasama-sama. Maaari itong maging paraan ng pagkakaisa sa komunidad ng mga manlalaro ng time tracer. At sa pangkalahatan, sa pamamagitan ng pakikipag-interact at pakikipagpalitan ng karanasan. Sa kabuuan, ang time tracer ay isang kapaki-pakinabang na kasangkapan para sa pagpapalakas ng kasanayan sa pagtatype habang nagbibigay ng kasiyahan at kompetisyon sa mga manlalaro. Ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano gamitin ang time tracer. Una, pumunta sa any browser at i-search ang Time Tracer Tagalog. At i-click ang Learn to Type in Filipino at antayin lamang na magbukas. So pag na-open na natin, makikita natin ang Filipino or wikang Tagalog or enter a typing race. Makikita rin natin ang typing test or practice yourself. Create racetrack or race your friends. Makikita rin natin yung dictionary, numbers, repeating words, instant death mode, Bahasa Indonesia, Coder Edition, Portuguese Dictionary, at Stenography.
Makikita rin natin yung latest high scores, prize scores, Hall of Fame at competition. Yan naman ay subukin natin yung typing test, practice yourself. Tara na at simulan na natin. Ito, may ensayo ang iyong sarili sa pagtatype ng walang kalaban. Gayahin lamang natin ang mga nakasulat sa ibaba. Makikita natin na ang ating tinatype ay nagiging kulay berde. At pula naman kapag tayo ay nagkamali. Ulitin lamang natin ito kapag tayo ay nagkamali. Meron tayong timer sa gilid kapag tayo ay nagtatype. So dapat bilisan natin upang mabilis nating matapos. Kapag natapos na natin ito, makikita natin you have finished. Makikita natin yung race, speed, accuracy at kung kailan mo ito ginawa. Sa blink naman makikita dito yung speed, time, accuracy at puntos. Kung gusto mong ulitin, ipindot lamang ang try again at kung gusto mong isave at pindutin ang save. Makikita rin natin yung typing review or yung race text. Makikita rin natin dito yung mistakes, yung pagkakamali natin. So, yung 2 beses tayong nagkamali. At ngayon naman, subukin natin ang create racetrack. Na kung saan pwede mong i-copy or email ang link sa iyong mga kaibigan o kung sino man ang gusto mong makalaro. At kung sino man ang iyong sinendan, ay maaari silang makijoin sa iyong race. At ngayon naman, titignan natin ang numbers. Pindutin lamang natin ang enter a typing race. Dito sa numbers, gagayahin lang din natin yung mga numero na nakalagay sa ibaba. At dito, meron kang kompetensya sa paglalaro. So, kailangan mong bilisan ang iyong pagtatype para ikaw ay manalo. So, tara, simulan na natin! So makikita natin sa taas na tayo ay nangunguna. So ayan na nga, tayo ay nanalo. At dito naman sa repeating words, ito ay pagtatype ng mga paulit-ulit lamang na salita, kagaya nito. Kung gusto nyo pang subukan ang iba pang tema, gaya ng enter typing race, typing test, or practice yourself, create racetrack or race your friends, dictionary, numbers, repeating words, instant death mode, Bahasa Indonesia, Coder Edition, Portuguese Dictionary, at Stenography, ay maaari nyo itong subukan. Ang proseso ay kagaya lang din ng ipinakita kong eksplanasyon kanina. At dito na nagtatapos ang ating episodyo. Muli, ako si Mary Joy Felipe. Maraming salamat po sa